Isa ka ba sa mga naging biktima ng karamdamang espiritual? O di naman kaya naranasan mo na ba sa isang miyembro sa inyong pamilya na naging biktima mismo ng espiritual na karamdaman? O sa madaling salita ay nakulang na barang? Perwisyo nga kung tawagin ng iba ang gawain ng mga nangkukulam at mababarang na walang ibang ginawa kundi ang mamerwisyo at maminsala ng mga taong normal na walang muwang pagdating sa espiritual na mga bagay-bagay. Kung isa ka sa mga biktima nito, kaibigan, kapanalig, ay para sa iyo ang video na ito. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, kaibigan, ay siguraduhin na nakafollow ka na at paki-like and share na rin ang ating video na ito nang sa ganun ay para palagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Nako kapanalig, sinisigurado ko sa iyo, tinitiyak ko sa iyo na napakarami mong mapupulot na aral o kaalaman sa video na ito. At abang-abangan mo po kapanalig sa gitna ng ating video dahil meron tayong i-offer na libro sa napakamurang halaga. Ang libro na iyon ay siyang mismong ginagamit namin sa pamamaraan sa panggamutan pangkalahatan na lahat ng kailangan ng isang healer ay nakatuon na sa librong iyon. At pagpasensya nyo na mga kapanaliga kung bihira lang tayo makapag-upload ng video ngayong buwan at nung nakaraang buwan ay wala talaga tayong in-upload na video sapagkat napakaraming pagsubok at problema ang ating pinagdaanan. So ganun pa man, tuloy pa rin tayo. Nga pala, big shout out sa lahat ng nasakupan ng Babaylan Council of the Philippines sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kaibigan nating Muslim dyan. Maayad ha pag-uma sa ating tribo ng Higaunod Tribe. Ang topic natin ngayong hapon mga kapanalig ay paano nga ba magkaroon ng kakayahan o kapangyarihan upang makapanggamot at makatulong sa ating kapwa mga nahihirapan. Kaya ano pa nga bang inaantay natin mga kapanalig? Tara, simulan na natin ito. Sa mundong espiritual ay dapat maging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin. At dapat tapos ka na sa 49 days na debosyon na tinatawag o di naman kaya sapat na ang iyong pundasyon bago ka makipaglaban. Bagamat hindi madali ang pagiging isang nag-espiritual o may katungkulan sa espiritual, ganun pa man ay walang imposible kung talagang kinakailangan at talagang gustong matuto ng isang mag-aaral sa espiritual. Ang mga nabanggit ko ngayon ay iilan lamang sa mga kailangan at dapat mong gawin bago ka maging isang healer o manggagamot. Sapagkat napakarami mo pang dapat matutunan bago ka sumabak sa espiritual na digmaan. Hindi ganun kadali kagaya ng iyong iniisip kaibigan ang hinahangad mong kapangyarihan at kakayahan. Marahil ngayon ay napaisip ka kaibigan na hindi pala ganun kadali at sa palagay mong ikaw ay mahihirapan, ay bibigyan kita ng mas maikling solusyon o madaling solusyon nang sa ganun ay malaman mo ang proseso ng buo at nang hindi ka mahirapan sa pagtuklas at pag-aaral nang sa ganun ay magkaroon ka ng abilidad na ganoon kagaya ng iyong hinahangad. Kung ikaw ay isang virtudes kaibigan, ang ibig sabihin ng virtudes ay ang mga ninuno o angkan na pinagmulan mo ay mga may katungkulan sa espiritual, mga ganggagamot, antingero, albularyo, anuman ang tawag sa kanila, basta't sila ay may kaalaman sa espiritual. At ang dugo nila ay napasa-pasa sa iyong nanay, tatay, at umabot na ito sa iyo. Ang tawag doon sa espiritual na mundo kaibigan ay virtudes. May kakayahan kang magpagana ng mga orasyon, okay? Nang hindi na kailangan pa ng debosyon o ng ritual para mapagana mo ang isang orasyon. Kusa itong gagana sapagkat nga nasa dugo mo na ang pagiging virtudes na tinatawag. Ngunit, ganun pa man ay kailangan ng mga espesyal na pangdepensa na makukuha mo mula sa general round devotion. At hindi porke na ikaw ay virtudes ay hindi mo na kailangan magdebosyon o manalangin at manawagan sa may likha. Kailangan mo pa rin magdebosyon sapagkat doon nakasalalay ang patuloy na pagsupply ng kapangyarihan at kakayahan, mga himala at depensa pangkaligtasan sa iyong pamilya at lalong-lalo na sa iyong sarili at mga nasasakupan. Ayan, so sana naging malinaw sa inyong mga isip
ang aking nabanggit mga kapanalig, sapagkat mahalaga ang impormasyon na ito, lalong-lalo na sa mga nagsisimula at sa mga nais matuto na hindi po ganoon kadali, at hindi porke virtudes ay hindi na kailangan ng debosyon. So ngayon, kung nais mong mag-upgrade bilang isang kumbatero o mas taasan pa ng bahagyang iyong antas, ay meron akong libro na ipapakita mga kapanalig na talagang lahat ng hinahanap ng isang manggagamot, isang kumbatero, kumbatera, old tradition, native practices man yung western practice, ay ipapakita ko ngayon ang libro sagrado di Babaylan EJ na magagamit mo pang habang buhay. Ang librong ito mga kaibigan ay ating tatalakayin ang pasimula at kung ano ang mga mahalaga na binabanggit ko na kompleto na hindi mo na kailangan pang hanapin sa ibang libro. So narito, kapanalig. Ang libro sagrado di Babaylan EJ na kilala sa katawagan na Aklat ng Kumbate, na binuo ni Babaylan EJ na pinag-isipan mula pa noong 2022 na ngayong 2024 ay nabuo sa pamamagitan ng Babaylan Council of the Philippines. Ito ang kauna-unahang nakatala na napaloob sa Aklat ng Kumbate. Si Babaylan Elvinjan Domatol Villegas Valero ay nagmula sa 16th bloodline ni General Pantaleon Villegas na si alias Leon Kilat. Pumutok ang pangalang Leon Kilat noong 1898 matapos nitong pamunuan ang grupo ng mga Pulahan, Katipunero o Holy Warrior na siyang nagligtas ng buong isla ng Cebu. Dahil sa kanilang grupo ay hindi nagtagumpay ang pananakop ng mga banyagang Kastila. Dahil sa higit 1,000 mga Katipunerong Pulahan o Holy Warrior na hindi inatablan ng bala at mga kanyon. At labis itong ikinagulat ng buong Kasibuanuhan at ng buong Pilipinas, lalo na yaong dating si General Emilio Aguinaldo, at tuluyang napalayas at nilisan ng mga banyagang Kastila ang isla ng Cebu. 2002 November 4 nang ipinanganak ni Emiliana Domatol Valero si Elvinjan Domatol Villegas Valero sa isla ng Negros Occidental, Sipalay City. Ang kanyang ama naman na si Elmer Olitas Millarin na siyang nagtaguyod ng pamilyang pinagmulan ni Elvinjan Domatol Villegas Valero, na kilala ng maraming tao sa katawagan na Babaylan EJ dahil sa kakaiba nito kakayahan sa larangan ng pag-espiritual, lalo na sa panggagamot. Nakakagawa din siya ng mga himala at hindi ito kayang may paliwanag ng mga sayantipiko na kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na imposible. Kumalat ang kanyang pangalan mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa ay umabot ito. At nire-respeto siya ng kanyang mga nasasakupang grupo na kanya mismo itinatag noong 2022 April 6, na kabilang sa may pinakamalaking membro sa buong Pilipinas. Kilala ang Babaylan Council of the Philippines with Alliance in Mission for the Less Rich People Group Incorporated bilang isa sa may pinakamalaking grupo at magaling sa larangan ng pag-espiritual, kumbate at iba pa. Rehistrado din ang kanilang samahan sa SEC o Philippine Security and Exchange Commission since 2013 sa pangangalaga ng kanyang spiritual na magulang na si Natuan Sri Raja Pamintuan Kiram Tupas Humabon Atornoy Dr. Bishop Junbert M. Gigayuma, na kanya mismo biological lolo na nagmula sa angkan ng mga Tupas Humabon at Villegas, at Princess Sri Maharani Tinosbawan Dr. Claudette Gomez Felizarda Gigayuma, na silang nangangalaga ng Alliance in Mission for the Less Rich People Group Incorporated. Pagkatapos ng intro o ng pasimula ng libro mga kaibigan, ay pasunod naman nito kaagad ay ang babala ni Babaylan EJ, at napasunod din ang silyo ng libro na kapag gagamitin ito sa hindi maganda ay maaaring madiskumunyon ang kakayahan sa spiritual. Ating babasahin ang babala ng madalian. Babala: mahigpit na pinagbibilin
Ang aklat na ito ay ginawa para sa mga taong bukas ang kamalayan pagdating sa ganitong klaseng mga bagay-bagay at pinahihintulutan kong gamitin ito ng taong makakatanggap ng aklat na ito. At kanya itong mapagana kung maganda ang kanyang hangarin at may busilak na puso. Subalit, mahigpit kong ipinagbabawal na huwag itong gamitin sa masama o ipagyabang sa kapwa manggagamot o mga ngaral spiritual. Huwag mong ipapahawak ito kung kani-kanino, lalo na yaong mga taong walang kamalayan sa gawaing spiritual. Huwag mo rin itong punitin, sirain o sunugin, sapagkat ang aklat na ito ay sagrado. At kapag may nilabag ka sa mga simpleng bilin na iyon, ay may kaakibat itong kapalit o kaparusahan sa gumagabay sa librong ito. Sapagkat bago ito mapadpad sa iyo, ay napakadaming proseso ang ginawa na ritual at seremonya para maging sagrado ang aklat na ito. Maaaring madiskomunyon ang iyong kakayahan sa spiritual o maaaring ding ikaw ay magkasakit o mahirapan sa pagtulog. Ang aklat na ito ay sinilihan ni Babaylan EJ upang hindi magamit sa kasamaan at mapaparusahan ang sinumang abusadong tao na gagamit nito. Ayan, so iilan lamang yan mga kapanalig, no? Dahil pagkatapos ng babala ay nakasunod na kaagad ang General Round Devotion na tinatawag. Sa General Round Devotion ay napaloob ang puder, bakod, balabal, pondo at iba pa sa pangproteksyon at panawag ng mga banal o sina. At pagkatapos naman napaloob din ang pagsisisi at ang marami pang iba na kasunod na proseso ng pakikipagkumbate, kagaya na lamang ng korona ng mundo o pag-trap sa espiritong namiminsala sa iyong pasyente, pang-kumbate, healing water, basbas, at pang-saksak, pang-ilit, pang-pugot, at marami pang iba. Lahat ng kailangan, ulitin ko, ng isang magagamot ay narito na sa libro nito. At kung babasihan naman natin sa panggilit, ay hindi ka nalugi, kaibigan, sapagkat pumapalo ng 200 o 250 na panggilit ang iyong mapupulot sa aklat na ito. At iba-ibang uri ng mga panawag, iba-ibang uri ng mga pangkabal, pangdepensa, proteksyon, iba-ibang uri ng puder, bakod, balabal at pagpupundo. At napakarami pang iba. Ayan, so muli maraming salamat sa inyo mga kapanalig ha. Utang namin sa inyo ang lahat ng ito. Ulitin ko, pakishare ng ating video, like and share mga kapanalig, at mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong mga opinion tungkol sa mga nabanggit, sa mga tungkol sa birtudes, libro, mga pamamaraan. At kung mahilig pa kayo sa mga ganitong klaseng video, ay wag na wag kakalimutan mag-follow kay Panalig dahil marami pa tayong i-upload na video. Ito ay ilan lamang sa ginawa natin ng advertise ng libro. Isa lamang ito sa mga video natin na may nabanggit na libro, no? Sapagkat hindi natin gawain ang bagay na ito. Ngunit ngayon, in-advertise natin siya para maging aware yung iba na merong isang libro na sa ganoong halaga ay mahanap na nila, matagal na nilang hinahanap. Hindi na nila kailangan pang mag-imbak ng napakaraming libro para maraming mapulot na aral at makumpleto ang proseso. No need, kapanalig. Narito na ang sagot sa inyong mga katanungan. So hanggang dito na lang. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa mga kaibigan natin Muslim, at sa atin naman tribo ay maayad habag uma sa inyong lahat mga kapanalig. So that's all. Thank you so much. Adios. See ya. Toda la gloria.